Sometimes ho, sa buhay ng mga mananampalataya ay dumarating tayo sa boundary. Ano ho? Ibig sabihin, dumadaan tayo minsan sa boundary na financially, finances, no, lakas. Dumadaan tayo doon. So, bakit ho? Sometimes ang Panginoon ho, kagustuhan ng Panginoon na dumaan tayo doon. Kagaya ho nitong Exodus chapter 14, makikita nyo ho, ito ho pinahintulutan ng Panginoon para ho mangyari ito. Kung mapapasin nyo sa verse 13, verse 12, o kahit yung verse 11, basahin ko po. And sabi ho rito, when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted out their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid. And the children of Israel cried out unto the Lord, and they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell to thee in Egypt, saying, let us alone, that ye may serve the Egyptians? For it had been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Mapapasin nyo, Ted, yung nangyayari po nito, itong kaganapan na ito ho'y pinahintulutan ng Panginoon. Pinahintulutan ho ng Panginoon na ito'y maranasan ng mga nation of Israel. Kasi ba ho, kung mapapasin nyo ho, sa pagbinasa nyo ho, ang Diyos ho'y pinatigas muli ang puso ni Pharaoh upang ho sila'y sundan. Okay? Ibig sabihin ho, dadaan tayo sa boundary ng buhay ho natin na kung saan gusto ng Panginoon, it demands decision. Sometimes ho, pag hindi ka gumagawa ng decision sa buhay mo, ibig sabihin nakahang ang isang bagay, medyo walang linaw yung tatakbuhan mo. Minsan sa buhay natin, kapag may isang bagay ni i-impress ang Panginoon upang magdesisyon ka, at andun lagi yung tinatawag na delaying tactics na ginagawa mo, sometimes ang Panginoon, in a persistent obstacle, in a persistent trouble, o trial sa buhay, ay pinaparating upang gumawa ka ng desisyon. And in every testing na ibinibigay ng Panginoon, naniniwala po ko, it lies before them is the blessing of God. Lagi ho ang Panginoon, pag mayroong pinapagawang desisyon sa mga mananampalataya, lagi nanduhon ho yung blessing ng Panginoon. Kaya, nawa makita niyo, kapatid, na ito ho'y binigyan ko ho ng title na On the Brink. Yung word hong brink is what you call the boundary. Darating ka sa boundary ng finances mo. Tama ho ba? Sometimes hindi na boundary, sumasagad na. Are you with us? Are you with me? Sometimes lumalagay ka sa boundary na yon. No? Andyan yung paalisin ka na sa bahay. Andyan yung wala ka ng pang-enroll. Okay? Pumapasok ko lahat. Boundary. Ibig sabihin, para bang pumapasok lahat. And sometimes, makita niyo rito mga kapatid, it is God's idea na bilang mga mananampalataya, even in the nation of Israel, ang idea ng Panginoon, it is not to quit. It is not to stop. Amen? Ang idea ng Panginoon, kaya ho naglalagay na, andito yung likod, andyan yung mga chariots of Egypt, andyan yung mga tet sa harap, nandyan yung river. Pero, ang idea po ng Panginoon, it is not to quit, it is not to stop, it is not na nandun ka lang sa neutral, okay na ako rito. Kundi ang sabi ho ng Panginoon, pag binasa niyo ho sa verse 16 o 17, sabi ng Panginoon, speak unto the children of Israel that they may go forward. Ang idea po ng Panginoon, yung big idea ng Panginoon sa mga mananampalataya, they must not be a quitter. They must go for excellency ng kanilang buhay bilang mananampalataya. Hindi dapat ang buhay na mananampalataya ay stagnant. It is not neutral. We must excel and excel sa buhay ho bilang mga tagapaglingkod ng Panginoon. Amen? Ito yung napakahalagang itinuturo ho ng salita ng Panginoon.
At base ho sa ating pag-aaralan, ay meron ho siyang itinuturo. On the brink ng buhay ho ng mananampalataya, God has a message. Meron hong mensahe ang Panginoon para sa inyo. Kaya ho itong mensahe na ginamit sa akin ng Panginoon nung kami ho'y nasa hospital. Last 2 weeks ago, hindi naman huling sa inyo karapan, sabay-sabaw. Andyan yung na-hospital sa SJ. Cause of typhoid fever. Andyan yung nasa hospital sa SJ. May trangkaso ang aking asawa. Sabaw-sabaw kami. Kaya nag-iisa lang ako sa hospital. Yung anak ko, medyo hinihika. Sometimes, andun ka sa brink ng buhay mo. Sometimes, andun ka sa boundary. You need to decide, are you going to serve God or not? Are you going to continue or not? Are you going to give your commitment or not? Are you going to delay everything or not? Amen? Hindi lang ako mga kapatid. Even kayo mga kapatid, you will sometimes papasok ka sa boundary ng buhay mo. At masasabi ko sa iyo, in the brink of life, on the brink of life, makikita niyo ho, God has the message. What's the big idea ng Panginoon? They go forward. Sabi ko nga, iniisip ko as a church mga kapatid, kailangan nung gumalaw tayo as a family. Ibig sabihin, nagkakaisa ho. Tama ho ba? Hindi ho watak-watak. Church is a family. Tama ho ba yon? Church is a family. Tama ho ba yon? Amen. Kung ikaw man ay wala doon sa tinatawag na brink of life, baka dumating ka dyan, makinig ka rin. Amen? Hindi man nagsasalita tayo sa inyo iba, pero naniniwala ako, nandun ka, most ng problem ng tao is about money. Tama ba yun, Sister Marie? Dami mong anak na yan, nasa college. Si Preacher Bong, wala namang trabaho, pero may college siya. Ay, marami pala. Sino pa ho ba? Marami ho. At nawa, sibigaw ho kayo ng MA ko, ako yung nakaka-relate, kung hindi naman, stop na natin yung preaching. Alam ho, lahat ito tinatry natin. Kapag nandun ka sa brink ng buhay mo, yung boundary ng buhay mo, talagang nag-i-struggle ka Tama ba yun, ng boy? Nag-i-struggle ka pag andun ka sa boundary ng buhay mo. Pero may itinuturo ho dito. Ano ho yung number 1 na itinuturo? Sabi ko ho, payak lang ho yung mensahe ng Panginoon, pero maliwanag ho na sinabi ng Bible, when you are in the brink of life, ito ho yung command ng Panginoon. And we must cleave unto His command. And we must love His command. Yung pag-ibig natin sa Panginoon, mga kapatid, lalong lumalim. The more na tumatagal, lalong lumalalim. Ganun yung prinsipyo ng mga puno ng akasya Yung mga puno ng mga niyog, the more na tumatagal, lalong lumalalim yung ugat. Lalo silang tumitibay. Kaya sabi ko sa verse 13, verse 13, and Moses said unto the people, number 1, sabi ng Bible, ang mensahe niya po, fear not. Madali hong tandaan yung mensaheng ito. When you are in the brink of life, sabi ng Panginoon, fear not. Huwag kang matakot. Ganda hong encouragement, nasabihin sa iyo ng Panginoon, huwag kang matakot. Kagaya ng anak natin, pag sinabihin mong huwag kang matakot, talaga hong naniniwala sa iyo. How much more ang Panginoon? Sabi ng Panginoon, fear not. Ngayon pa, Brother Obed, ngayon pa nga mga kapwa kumanan ng palataya, meron ho nangyayari sa gawain ng Panginoon. At napatunayan ho natin kung gaano katapat ng Panginoon. That's why we sing, give thanks. Kaya nga pag ikaw ay talagang may totoong pagpapasalamat sa Panginoon, talagang damang-dama mo at alam mo kung anong ginawa sa inyo ng Panginoon. That's why sabi ng Panginoon, fear not.
Itinutuluho ng salita ng Panginoon. Nais kong humakita nyo, there are sources of fear na pwedeng paggalingan. Tingnan nyo yung sinasabi sa verse, sa case ho ng mga Israelites. Tingnan nyo yung sabi ng verse 25. Chapter 14. Pwede ho bang pakibasa lahat ng mga lalaki? Dito ho, in the case of Israel, makikita nyo ho, meron silang fear na pinanggagalingan. Ano ho yun? Basahin nyo muna yung verse 11 o verse 10. Men, and when Pharaoh drew nigh unto the children of Israel, lifted up their eyes, and behold, the Egyptian marched after them, and they were sore afraid, and the children of Israel cried unto the Lord. Bakit ito mga kapatid? They are what? They have fear in the past. Ano ibig sabihin? Talaga ho yung mga Egyptians, itong grupo ho ni Pharaoh, talagang they are willing na patayin ho ang mga Israelites. Kaya ho sila natatakot. Kaya nga ho, nung sila inahabol, napunta ho sila sa isang lugar, doon ho napunta sila sa boundary ng buhay nila, bakit ganito ang gagawin mo sa amin? Tama nga, inalis mo kami sa Ehipto, pero bakit eto naman ngayon? Kasi ang dadaanon nila, river naman. Walang ibang option. But teka lang. Sa atin huwa ng paltaya, ang application, sometimes mga kapatid, yung mga past ho natin, sometimes, hindi tayo makakilos because of our failure in the past. Tama ho ba? Malaki hong factor, minsan sa buhay mananampalataya, pag siya failure at in the past. Kung minsan, yung failure in the past, even in the presence, dinadala ho natin. Tama ho ba? Even yung failure in the past, dinadala ho natin. Often the failures, makikita ho natin, nasisilo ho tayo. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? Marami ho sa atin are always victim of the past. Tama ho ba? Sa paglilingkod sa Panginoon, pag alam mong failure ka sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mo na sustain, hindi ka naging consistent sa paglilingkod sa Panginoon, sometimes ayaw mo na mag-commit eh. Why? Kasi hindi ko naman na itutuloy eh. Tama ho ba? Kaya sometimes ayaw mo na ng commitment. I'm not talking about money ha. I am talking about yung service mo sa Panginoon. Kaya sometimes iba sa atin takot ng mangako sa Panginoon. Why? Kasi nga, takot na sila, baka hindi nila magawa. Okay? So, ibig sabihin, yung mga nakaraan natin, lagi ho tayong biktima. Lagi ko sinasabi sa mga teachers na maganda hong principle. In every failure, in every troubles na meron ka, in every trials, in every testing, always think of these things. Tingnan nyo yung akin ho nakuhang, pwede nyo maging principle, o pwede nyo i-apply sa buhay. Always, in troubles and trials, sabi ho rito, always, be a student and not a victim. Sinasabi ko sa mga teachers to, pag kami ho nagdi-devotion. In every trials and test ng buhay, be a student, not a victim. Ibig sabihin, ang estudyante natututo. Kapag meron kang isang bagay na naging failure ka, na hindi mo nagawa, learn from it. Yun ho yung estudyante. Kasi kapag hindi natuto, next year, yun pa rin yung magiging failure mo. So, ang lagi nangyayari, you are always a victim. That's why every year, dapat we need to be a student and not a victim. Hindi ho pwedeng paulit-ulit. Yun nangyayari. Dapat ipinapasaho natin yun. I mean, that's why yung fear in the past, that is the source ng ating pagkatakot. Kaya sabi ng Panginoon, fear not. Salamat nga po sa Panginoon. For 10, sabi ko nga ho, noted, nung kami pumasok ng, kasi ang pwede ko naman i-testify is yung buhay ko kung paano gumagawa ang Panginoon.
Always makikita niyo mga speaker, mga preacher, always ang testimony niya kung paano gumagawa ang salita ng Panginoon ang Diyos sa buhay ng taong ito. Kaya kapatid, doon kami sumugod sa hospital sapagkat nakita ho namin na si SJ ay nagte-39, nagpo-41. No, ay hindi na normal to. 5 days, 6 days, hindi na normal to. Pumasok ata kami 7 days, 8 days ba? Naalala ko sa asawa ko before eh. Nung ako'y na-dengue rin, umabot ng 42 raw yung lagnat ko. Hanggang 41 lang yun, di ba? Yung mga nanilan, thermometer hanggang gano'n yun? Hanggang 40? 40 lang ba? Sabi ng asawa ko, sa sobrang niya, nataranta siya, yung asawa niya raw, ako, 42 yung lagnat. Biruin mo yun, sumabog yung thermometer. 40.2 siguro yun, no? Pero 42 umabot. Eh sabi ko, wala kaming perang hawak. Eh mostly ang church is deficit. Ginagawa lang ng paraan. Punta kami ng, kuha na ng dugo dyan? Santo Niño? Yung CBC? Kinuha ka ng CBC, Santo Niño? Oo, Pedrosa. Everyday, punta kami. Motor. Para na. Talagang hindi na kami mapalagay. Sinugod ngayon namin sa ospital. Hiram akong sasakyan. Blessing din naman yung aking lisensya na ayos. Kaya blessing, timing din. Kasi wala akong lisensya, hindi ko pwede mag-drive. Kaya salamat sa mga nag-sponsor. Hindi, ano ho yun? Salamat ho kay nanay. Nanay Azuela. Ano ho? Nagpahiram ho sa akin ng 100,000 para ho sa lisensya. Yaman ni nanay, ganyan lang yan, pero milyonaryo yan. Pag may problema kasi pera, lapit lang kay nanay. Pag hindi, kay Ma'am Annalyn. Kaya sabi ko, tawag ako ka, Lord, bago umalis dito, wala kaming pera. Nag-text naman, delayed na pala, nag-text si Ma'am Babes. Kami, wala kami idea saan magagaling yung pera. Binasa ni Ma'am Lula yung text. Kung wala kang pera, punta ka kay Ma'am Annalyn, kuha kayo. Sabi ko. Kasi, kumbaga kami, parang ano na kami, alam namin yung gastos ng church. Ayaw namin maging pabigat. Lord, bigyan niyo ho kami ng pera naman, oh. Hindi namin alam saan kukunin. Binigyan kami. Salamat po. Sugod gayong kami. Medyo may pagkahalo na nakakatuwa yung aming pagpunta. Pagdating namin doon, alauna man madaling araw, 2:00. Parang ganon. Nag-usap namin yung doktor, nag-usap kami mag-asawa kung yung ba'y i-admit na namin o i-check pa. Yung sabihin na check up muna. Nakabansak yan, sabi ni Ma'am Lula, hindi pa kasi kumakain ng hapunan. After natin ma-check up, kain tayo sa labas, lugaw. Then, nilaboratory na lahat habang hinihintay. Sabi ng asawa ko, yung pera nasaan? Ay, malay ko sa'yo, nasaan yung pera? Nandito yung pera. Eh sabi ko, Mira, punta kami, wala kaming kapera-pera. Kung naplatang kami, wala. Bubuhatin kayo sa sakyan, papuntang ospital. Eh sabi ko, pagdating namin doon, yung kaparaan ng Panginoon, may kakilala si Ma'am Lulay doon, na kamag-anak nila, na-admit kami without any, yung paunang bayad, deposito. Wala. Tingnan namin doon, first day, sinilip ko yung bill. Naku po, ano nangyari? Bakit ganito ang bill nyo? Kaya mahirap po magkasakit sa panahon ngayon, mga kapatid. Nung nakita ko yung bill, antibiotic pa lang, 2.5, isang saksak. Labas na tayo. Labas na tayo. A blessing ho yung provision ng Panginoon. At itiniremind sa akin ng Panginoon, Ted, when you are in the boundary of life, when you are in the brink of life, talagang medyo mauuga ka eh. Parents, nakaka-relate ba kayo sa akin? Pero sabi ng Panginoon, sometimes ipinupush ka sa ganun lugar, hindi para sirain at lumayo ka sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, dadaan ka sa mga ganito, mga kapatid eh. Bilang mananampalataya, we are not exempted na dumaan ka sa trials ng buhay. Tama ho ba? Bilang mananampalataya, hindi ka exempted na mamatayan ng kapamilya. Pero ang gusto ng Panginoon, sabi ng Panginoon, fear not. Yung fear mo sa nakaraan, yung in the past, wag ito maka-apekto sa'yo. Yung failure mo sa nakaraan. Amen? Even in the future, mga kapatid, failure in the future, natatakot sila.
Yung mga Ehipto nasa likod. Ano yung nasa harap? The wilderness. Takot sila, ano ang mangyayari sa hinaharap? May kanta tayo, I know who holds tomorrow. Sino nga ba? Ang Panginoon. Ang kagandahan, no, kaya nga sabi ng Bible, the just shall live by faith. As we give our faith to the Lord, ipinagkakatiwala natin at itong pinagkakatiwala natin, alam natin ang buhay natin dadalhin sa magandang lugar. Amen? Kaya nga pag kumakanta, I know who holds tomorrow, ibig sabihin, dinidisperse nito yung fear na meron ka. Tinatagal di takot na meron ka. Amen? Na dapat na magkaroon tayo mga manampalataya. It always, the shackles of fear are obvious sa pagkakataon ito. Talaga ho nung sila may fear, talaga hong nag-i-struggle sila. And sometimes ako, Ted, if you have fear, you're going to be discouraged. You're going to be paralyzed. Amen? Kapag may fear ka na magbigay sa Panginoon, in the sense of service sa Panginoon, pagbibigay sa Panginoon, nagiging paralyzed ka, hindi maibigay yung best mo eh. Tama ho ba? Ako, personal experience ko, nung Friday, talagang kulang kami sa commitment. Ang kulang namin magkasama is 1-4. Sabi ko, bili ko ng kaya ito ng gatas. Conviction namin mag-asawa, may gatas, yung commitment, yung lagi tinuturo ng pastor, karakter ng as a leader, dapat, na lagi tinuturuan sa mga leader, dapat pangunahan mo lagi yung mga nasa downline. Karakter eh. No? Nung binigay ko yung pera, blessing ng Panginoon, sabi ko nga sa mga college men, alam niyo ba, until starting Thursday, Friday, until Saturday hanggang Sunday, hindi, kami mga mampaltaya, huwag kami kaawaan, kami mga worker ng church. Kami manggagawa sa church. Sabi ko, Friday, Thursday, hanggang Saturday, hanggang Sunday, until now, sa Irin, ang kasarapan na sa anak ko, kumakain ng maraming kanin. At meron pa kami kinakain kanin. Ulam. Starting Friday, hindi pa siya nagmi-milk. Pero hindi naman hupayat, mataba, Sabi, conviction ko, sabi ko, Lord, iti commitment. Kayo rin ho, dumarating sa ganyang pagkakataon, tama ho ba? Sometimes may commitment gusto nyo ibigay, kaso, nag-i-struggle kayo, kasi may alam nyo parang meron kayo iniisip, nagpaglalagyan pa eh. Amen? Tama ho ba? Hindi man kayo nagsasalita, ako hindi man nagsasalita, pero pare-parehas tayong may pinapasan sa balikat. Tama ho ba? Salamat po, Panginoon. Nung itibinigay, sapagkat alam mo yung commitment mo sa Panginoon, alam mong committed ka pa sa Panginoon, yung fear mo na, baka ito'y magkaganito. Hindi, nawawala lahat eh. Alam niyo, ang fear ho, hindi upang i-dispel yung fear. Yung lakas ay hindi manggagaling sa'yo, kundi ang lakas ay manggagaling sa Diyos. Iyon ang sabi sa Romans 8:31. Ano ang sabi sa Romans 8:31? Ano ang sabi ng Romans 8:31? Sabay-sabay ho natin basahin. Romans 8:31. Ano ang sabi ng Romans 8:31? Ready? Read. If God be for us, who can be against us? If the presence of God is in you, if God is working in you, yung fear na meron ka, tatanggalin ng Panginoon. Amen? Only God can dispel the fear that you have. Amen? Tatanggalin ng Panginoon yan. Only God truly dispel fear. If God is for us, is before us, who can against us? Amen? Tingnan nyo sino? Si David. Sino yung kinalaban niya? Si Goliath.
Alam nyo, hindi nakita ni Goliath yung laki, hindi nakita ni David yung laki ni Goliath. Ang nakita ni David yung laki ng Diyos niya. Tama ho ba? Hindi nakita ni Daniel yung banta ni Nebuchadnezzar. Ang nakita niya kung paano siya tutulungan ng Panginoon. Amen? Hindi ho nakita ni Isaac na mawawalan siya ng anak ni Abraham. Hindi niya nakita mawawalan siya ng anak. Ang nakita niya, yung provision ng Panginoon sa araw na yon. Amen? Napakahalaga yung tinuturo. We need to be submissive. We need to be obedient sa salita ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 14, na maliwanag po at payak po yung ating mensahe, sinasabi ho ng Panginoon in 14, verse 13, And Moses said unto the people, tingnan niyo ito. Nakita ko ito, kapatid. Una munang kinausap ng Panginoon si Moses. After nito, saka sinabi ni Moses sa mga tao. So napakahalaga ho ng ginagampanan ng ating pastor. Tama ho ba? Yung pastor natin, kung ano man ho yung idea na pinapagawa sa atin ng pastor, it is God's idea. Na dapat ho nating makita sa buhay ho natin. Eh sabi ko, the Spirit of God always assures us the victory. Kaya pag binasa mo yung book of Romans chapter 8, the Spirit of God will help us in our infirmities, in our weakness. Even in our prayer, God will help us. Amen? That's why bilang mananampalataya, through prayer, tayo ho'y tutulungan nito upang ho tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Through the leadership ho ng ating tinatawag na prayer warrior preacher bong, talagang from the start, hindi ho, makikita nyo sa kanila yung mga prayer warrior na ito, they always pray. Bakit? Naniniwala ho sila na ang foundation at katitibay ng church, yung success ng church, ay nakadepende sa mga tao na talagang patuloy na nalangin sa Panginoon. Amen? It is the Spirit of God who will help us and give us the victory na dapat ho nating maintindihan. So, if God be for us, who can? I guess wala hong pipigil. Tama? Even the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Kaya wanted, dapat ang church solid ho. Dapat ang church united. Hindi nagkakahiwalay. Amen? Sama-sama ho tayo. Yun ho yung kailangan eh. Amen? Fear not. That is the message on the brink of life. Secondly, basahin lang Exodus 14:13. And Moses said unto the people, Fear ye not, and stand still. Second point, stand firm. What is the first one? Fear not. Secondly, stand firm. Ano yung ibig sabihin, mga kapatid? Tingnan nyo, makita nyo, the brink is a precarious place to stand. Ibig sabihin, napakahirap po ng lugar na ito para ikaw yun nandoon sa lugar na yon. Mahirap mag-decide. Kaya sabi ko nga ho, you need to decide. Even in the young people, matutunan kapag nag-commit sa Panginoon, ibigay nyo sa Panginoon. Lagi itinuturo ni Pastor yan. And let our children give their commitments. Matutunan nilang ibigay yung commitment nila sa Panginoon. Alam nyo ho, pag andun ka sa precarious place o yung tinatawag na brink of life, laging ang tendency is tumakbo tayo patras pag nahihirapan ka. Pag nahihirapan ka sa ministry, gusto mo lagi tumakbo, umatras, mag-quit. Pero hindi ho yun yung idea ng Panginoon bilang mananampalataya. Kailangan magpatuloy ho tayo. Sometimes, we are trying to run away, to escape
Yung challenge nun ng Panginoon na tayo sumunod sa Kanya. I remember once again, kung paano ng Panginoon in my first year dito sa church na ito. Mahirap po para sa akin mag-decide upang sumunod at maging manggagawa ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor, before tayo maligtas, meron tayong sariling plano. Ako, may sarili akong plano. Gusto ko magkaroon ng sasakyan. Magkaroon ng malaking bahay sa Siman. Gusto ko, lahat gusto ko. Sabi ko, pag ako nasa ibang bansa na, maglalagay ako ng album. Babae, puro babae ng album ng babae. Buti na lang, naligtas ako. Saka dati, ang gusto kong babae, matangkad, maputi. Ang binigay ho sa matangkad, maputi, maganda. Sa akin ho, ang binigay ng Panginoon, cute. And because yan, ang family ko, lagi nga sinasabi nila, Ma'am Cathy, binanggit ng Friday, laging sinasabi na ang kabataan daw, kaya nag-aaral, yung dating mga sinasasa sa isip, mag-aaral ka mabuti, magtapos ka, magtrabaho ka, para pagdating ng araw, iaahon mo kami sa kahirapan. Ayun naman. Kaya yun yung tendency, yung fear na kaya nung ako nag-commit sa Panginoon sa full-time worker, talaga yung challenge hinarap ko. Kasi bakit? Wala akong kapanatagan, wala akong payapa, hindi payapa ang puso ko, hanggat hindi ko nabibitawan sa harap ni Pastor. Though I already commit myself para maging worker sa Panginoon, pero yung harapin ko si Pastor, sabihin kong, gusto ko hong maging manggagawa ng church, Pastor. Sabi ni Pastor, nasisiraan ka ba ng ulo? Bakit? Walang pera. Alam ko po, Pastor. Mahirap dito. Oko, alam ba, Pastor? Tapos hingi siya ng verse, bakit ka maglilingkod? And after that, nagkumiyok sa Panginoon, nagdating na mga kapatid ko. Sinusundo ako. Umuwi ka na doon sa amin. Hindi ako umuwi, minura ako. Nagmura sa akin, ang mabigat, yung sumunod sa akin. Babae, pangatlo. Sabi niya, PI ka, kuya. Tinawag akong kuya, tapos may PI eh. And after 2 years, yung bilas ng Panginoon ng buhay ko, and also even the relationship, isinetal ng Panginoon. Amen? So makita niyo ho, bilang mga mananampalataya, we need to stand firm. Kung nandoon ka man sa pagkakataong ito ng buhay mo, kailangan mag-decide ka na not to go backward or to run away para po sa kalooban ng Panginoon. It must be to go forward para sa Panginoon. Dapat ho, maglingkod paggamit ka sa Panginoon. Amen? God's message to the people of God in the brink of life is to stand firm. Na dapat ho nating makita. This greatest challenge po is only by faith we can stand. Niwala ho kayo? Only by faith we can stand sa ganitong klase ng challenge ng buhay. Kaya nga ho, sabi ko sa mga teachers, ang kailangan natin hindi yung pananampalataya na passive lang. Ang kailangan natin pananampalataya is what? Yung gumagawa. Why? Kasi yung act of faith releases God's power. Hindi lang masabi mong nananampalataya ka, kundi yung pananampalataya mo sa salita ng Panginoon, ginagawa mo, and God releases His power. Kapag ginawa mo yung salita ng Panginoon, doon lang ho siya gagawa sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Hindi mo pwedeng sasabihin mong nananampalataya ka, pero hindi makita sa iyong ginagawa. Parang ganito ho, sinasabi mong mahal mo siya. Nasaan? Hindi pwedeng sabihin, ano ba? Ni Preacher Bong kay Ma'am Cathy, mahal niya siya, pero nasaan? Kung ikay may pananampalataya sa gawain ng Panginoon, ginagawa mo isang bagay, yun ho yung magtutulak upang yung
pagtulong ng Panginoon, yung kamay ng Panginoon ay ma-experience ho natin. Amen? We need to stand firm doon sa Diyos na nagsasabit, nag-uutos. Kailangan manatili ho tayo doon. Kailangan ho magkaroon tayo ng pananampalataya talagang tumitibay. Faith believes what others do not believe. Yan ho yung pananampalataya. Faith sees what others do not see. Faith does what others do not do. Yan ho yung pananampalataya. Meron nung binanggit, may isa sa mga nagbigay siya ng meaning about faith. Sabi niya, what is faith? Faith is outrageous trust. Ano yung ibig sabihin? Ano yung outrageous faith? Outrageous trust. Bigyan yung meaning yung word na faith. It is outrageous trust. Ano ibig sabihin? It causes horror. Ano ibig sabihin? Yung bang nabibigla yung mga tao. Kaya ba to? Kaya nga si pastor, na-amaze tayo, di ba? Sabi ni pastor, yung pananampalataya ng ating pastor, dito merong, ano yung first floor? Parking ba? Second floor? Covered court? Sa likod? Andito si Brother John nun merong karerahan ng kabayo. Tapos kapag magsiswimming, bubuksan yung cover. Tapos dito may building. Parang ha? Yung sinasabi ni Pastor kanina, yung vision niya sa church, yung dream niya sa church, talagang magugulat ka. Pero it is because of faith na hindi nakikita ng iba, nakikita ng ating pastor, mangyayari sa church. Kaya napakalaga, yung pananampalataya, we need to stand firm sa Diyos na pinagtitiwalaan ho natin. Payak lang ho ang ating tuturo po, na maliwanag ho. And thirdly, see the salvation of the Lord. Pag nag-stick ka roon, pinanghawakan mo yung salita ng Panginoon, ginagawa mo yung sinasabi ng Panginoon, you're going to see the salvation of the Lord. Ito yung starting point upang ma-experience mo yung paggawa ng Panginoon. When they stand firm sa salita ng Panginoon, they pass through the river. See the salvation of the Lord. Ito ho sinasabi na medyo nagkaroon ng problem about the strong wind ba yun? Strong east wind, saka strong wind. Kung paano ho yung tubig ay bumalik, nahati, at paano yung tubig ay bumalik. Alam niyo mga Ted, kung ang mga Israelites natakot, kung mga Israelites ay hindi na natili sa salita ng Panginoon, they would never experience the salvation, the deliverance ng Panginoon. Church, kung ang ating pastor natakot na magkaroon ng building dito, marahil wala tayong building na kagaya nito. Pero salamat, sabi ng Panginoon, they go forward as a church, hindi lang pastor, kundi kasama buong miyembro ng HPBCM na humahakbang na may pananampalataya. Amen? Ito ho'y kailangan natin. As a church, magtatapos na naman po yung 2012. Papasok 2013. Kaya nakikita ko pa lang ho yung pina-flash dito na rise above the challenge. Sabi ko, magiging kakaiba ang taong 2013. Mataas na challenge ang ihaharapin ng mga HBBCM members. Sabi ng Panginoon, fear not, stand firm, see the salvation of the Lord. Kapag na-experience mo yung deliverance at blessing ng Panginoon, makikita yung chapter 15, they sang unto the Lord praises. Church, this coming December 23 is our Thanksgiving sa church. Talaga ho ba ang Diyos ay nararapat na pasalamatan? Kung nararapat na pasalamatan, personally ikaw, kung ikaw may estudyante, ikaw may magulang. Ang Diyos ho ba'y karapat-dapat na bigyan ng parangal? Ang Diyos ho ba'y karapat-dapat na laging may bahagi mula sa'yo?
Oh, Ted, ang Diyos ang nagturo sa'yo paano hindi matakot. Ang Diyos na nagturo sa'yo paano maniniwala sa salita ng Panginoon. Ang Panginoon ang tumutulong sa'yo sa lahat ng dinadaanan mo. Thank Him for all those things. If God be for us, who can be against us? Yun ho yung mensahe na nais ko hong i-deliver sa inyo. As we stand on the brink of life, life will be changed. Like the Israel, like the nation of Israel, when they hear the word of the Lord, fear not, stand firm and see the salvation of the Lord. They are blessed and they sing praises unto the Lord. Tayo po tayo lahat mga kapatid. Yung mensahe po ay payak. Pero ano ho ang itinuturo sa iyo ng Panginoon? Ano ho yung mensahe sa iyo ng Panginoon? As a young people, as a parent. Ang Diyos ay may pinapagawa sa iyong big decision. Huwag kang matakot na maibigay mo yung para sa Panginoon. If until now, hindi ka pa rin naglalagay ng decision on how much na ibibigay mo sa iyong first fruit, decide it now. Kung iyan ho ang Diyos ang nag-i-impress sa'yo, give it to the Lord. Habang tumutugtog ang ating mga pianista,